Sino ang masaya ngayong umaga magsabi ng amen? Sino ang pinagpala magsabi ng amen? Pakisabi sa katabi mo ang pinagpala ng Diyos. Amen. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. We are blessed to be in this place today. We are blessed because of the blessing of God. Say it. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Amen. I am blessed. I am blessed. Praise the Lord. Say it lagi. I am blessed. Ako'y pinagpala. Ako'y pinagpala. Dahil mabuti ang Diyos. Siya ang Diyos ng pagpapala. Siya ang Diyos ng kabutihan. And we will talk about that, the blessing of God. Actually, yan yung theme natin for our 20th year anniversary. The blessing of God. From day one to the end of our day, it's all the blessing of God. Amen? Yung pagpapasimula ng taon ng Acts Community Ministries, it's the blessing of God. Not the blessings, but the blessing of God. The blessing of God is the source of all the blessings. Yung pagpapala ng Diyos, yung Diyos yung nagbibigay ng pagpapala, siya yung source ng lahat ng pagpapala. Ng lahat ng kabutihan, ng lahat ng favor, lahat ng ating pagpapala sa buhay natin. So ngayong umaga, fasten your seatbelt because I will preach on this subject about the blessing of God. Welcome po sa Acts Community Ministries. Nawa ang kasaganaan ng Panginoon ay patuloy na sumagana sa inyo. Amen? Ang kabutihan at kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Ayan, sa ating lahat. It's all about the blessing of God. Today, more than anything else, we need the reality. Kailangan natin yung katotohanan ng pagpapala ng Diyos. The ultimate blessing of God. The blessing of God. Itong blessing ng Diyos sa ating buhay, ito po ay higit pa sa pera. It is more than money. It is more than all the properties sa buhay natin, sa pamilya natin. It is more than the possessions in life. Higit pa ito sa pera. Higit pa ito sa kayamanan. Higit pa ito sa karangyaan ng buhay, yung blessing ng Diyos. Kasi kapag ang blessing ng Diyos nasa iyong buhay, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong atake ng diablo sa iyong buhay, kahit na anong mangyari, you will stay, you will remain because of the blessing of God in your life. You will remain strong because of the blessing in your life. Amen? Can we give God the praise? The blessing of God is the source of all the blessings. Spiritual, physical blessings, material blessings, and financial blessings. It is the blessing of God that is more than of all the blessings that we have, because that is the source of all the blessings. You see, the blessing of God is the supernatural declaration of God's word for approval and empowerment of God to a believer. Take note of that. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. The blessing of God, yung pagpapala ng Diyos, ito yung supernatural declaration. Ito yung salita ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos at ang kanyang salita, iisa. Pag sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang aking pagpapala, ito ay mananatili for the rest of your life. It is irreversible. Hindi ito nababali, hindi nawawala, unless na ang Diyos mismo ang magsabi na alisin. It is only God, because it is the declaration of God. It is the source of all the blessings. Ito yung nakita ni Jacob sa lolo niyang si Abraham, na tumanggap ng blessing ng Diyos. Kaya if you will read the Bible, particularly in Genesis 32 verse 26, ito yung
kasama ni Jacob ang Panginoon. At sabi niya sa Panginoon, hindi kita iiwanan. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. I want your blessing. Not the blessings, but the blessing. The source of the blessing. Of all the blessings. Ito yung sinabi ni Jabez sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Oh God, bless me indeed. God granted his request. He experienced the fullness of the blessings of God in his life. Hindi na siya naging mahirap. Hindi na siya naging utak mahirap. Sapagkat si Jabez, ipinanganak na mahirap, ipinanganak sa sama ng loob, ipinanganak sa suffering, ipinanganak siya na siya ay pinutuya at sinasabihan siyang jinx, malas, may balak. But this man cried out to God, and he said to God, oh God, bless me indeed. At hinabol siya ng pagpapala ng Diyos, sinamahan siya ng pagpapala ng Diyos, at hindi na siya iniwanan ng pagpapala ng Diyos. At pakisabi sa katabi mo, yan ang nais ng Diyos sa iyo. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Because the blessing of God, it is the supernatural declaration of God's word for approval. Kapag binless ng Diyos ang isang tao, ina-approve niya ang buhay ng taong yon. Ini-empower niya yung taong yon, yung mananampalatayang yon. The phrase, the blessing of God in Hebrew is Berakat Ha Elohim. Berakat Ha Elohim. It signifies the declaration of the divine blessing and favor of God. Declaration ito, kapahayagan ito, pronunciation ito ng pagpapala ng Diyos, the ultimate blessing of God and the favor of God. Berakat Ha Elohim. When God speaks His blessing to Abraham, He declared His blessing 5 times. 5 speaks about the grace of God, the abundance of His grace. In Genesis chapter 12, verse 2, God said, in verse 2, sabi ni Lord, I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. Dalawang word ng bless. Isang word ng bless, isang word ng blessing. It is the blessing of God. I will bless you, you shall be a blessing. In verse 3, God said, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Ito yung sinabi ng Diyos kay Abraham, na tayo po ay connected kay Abraham. 5 times yung word na blessed. O bless, 3 yung bless, isang blessing, and then blessed. In Galatians chapter 3, verse 6, it says, just as Abraham believed God, kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, and it was accounted to him for righteousness. Yung katuwiran ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. When Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Ginawa siyang matuwid ng Diyos. No, hindi perfecto si Abraham, namuhay siya ng makasalanan, but when he believed in God, tulad natin, nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ginawa ka niyang matuwid. In the eyes of God, you are a righteous being. You are righteous because of Jesus Christ. And verse 7, it says, therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. So when God declared His blessing, that supernatural blessing of the declaration of His divine blessing and favor, kasama ang lahat ng mga sumampalataya. It says,
Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. Meaning sons, children of Abraham. Men and women who believe in God, boy and girls who believe in Jesus, who believe in Christ, they are sons of Abraham. They are children of God. Know this, that only those who are of faith. That is why we know, alam natin, that through faith in Christ, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, naging anak tayo ni Abraham. Si Abraham, father natin in faith. No? Ninuno natin sa pananampalataya. And in verse 8 ng Galatians, chapter 3, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand. God is the one who first to preach the gospel. And that is the gospel of the blessing of God, saying, in you all the nations shall be blessed. Sa pamagitan ni Abraham, lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, pagpapalain sa pamagitan ng pananampalataya because Abraham believed in God. So everyone will be justified by faith because of believing in Christ. And it says, God preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. That by faith, we are justified by faith. Sa pamagitan ng iyong pananampalataya, pinawalang sala ka. Okay? Clear yun, maliwanag. Na hindi kinakailangan pahirapan ng isang tao ang kanyang sarili, magpenitensya, magpapako sa krus para mapawalang sala. No. It is by faith that we are justified. By God. And through the gospel preached by God to declare the blessing. So tingnan natin yung word na in you all the nations shall be blessed. That word blessed in Greek is eneulogeo. Yung pronunciation niya, eneulogeo. Na ang ibig sabihin to grant the access to the benefits of the blessing. When God said, in you all the family on earth, all the nations shall be blessed. In other words, God is saying, I am granting you, through Abraham, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat sa pagpapala. Na maka-access dun sa divine blessing. Doon sa supernatural blessing of God. Doon sa ultimate blessing. The blessing of God. Means, God is granting us to access to the benefits of the blessing. Yan. Yung word na, in you, all the nations shall be blessed. All the nations, all the families on the earth will have that opportunity to access the benefits of the blessing. And so therefore, in Galatians chapter 3, verse 9, so then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. Silang nasa pananampalataya, silang nakipag-isa kay Jesucristo, silang merong covenant relationship kay Jesus Christ. Those who are of faith in Christ, no, are blessed with believing Abraham. Now, the word blessed in that verse in Greek is eulogeo. Kanina, en eulogeo. Ibig sabihin, to grant the access to the benefits of the blessing. Now, this word blessed in verse 9 is eulogeo, nang ibig sabihin to pronounce, to declare.
A consecratory blessing that leads to a prosperous, joyful, and favored life. Wow! Amen? Ito yung pag-a-announce, pag-declare, kaya there's power in the Word. When God created the universe, He said the Word. In Hebrews chapter 1, verse 3, the same Word sustained the whole universe. The Word of God is forever settled in the universe. It is the Word of God. It is what God said. It is the declaration, the pronunciation of God's Word. So that word blessed in this verse is eulogia, na ang ibig sabihin to pronounce, to declare a consecratory blessing that leads to a prosperous, joyful, favored life. Yung consecratory blessing, it is a consecration to a life of faith. Kaya nga, we consecrate ourselves to God. Meaning, we make ourselves consecrated, committed to God. In other words, that we will live for God alone. Not for ourselves. Pag sinabing, itong bagay nito, consecrated yan kay Lord. Ibig sabihin, kay Lord lang. Kung ang buhay mo consecrated kay Lord lang. Kung ang buhay mo consecrated sa pamumuhay, sa pananampalataya kay Lord, nandoon yung pronunciation. Naroroon yung declaration ng blessing. So, in short, if you want to have full access to the benefits of the blessing of God, you must live a consecrated life of faith in Christ. Amen? Nagets po ba natin yon? Kung nais mong maka-access, that you will no longer live in that life of poverty, in that life of sadness, na para bang hirap na hirap sa buhay. Kaya nga si Jabez, naintindihan niya yung blessing ni Lord eh. Yung blessing ni Lord, that is the source of all the blessings. And he said, "Oh God, bless me indeed." Jacob said to God, "I will not allow you to live. Hindi kita pakakawalan. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala." Kaya yung pagpapala ng Diyos na kay Jacob, nasa Israel, nasa buong lahi ni Abraham. Kasi yung pagpapala na yun, pinronounce, dineclare ng Diyos kay Abraham na nakita ni Isaac, nakita ni Jacob, at kinuha yun ni Jacob. Kaya nga si Jacob, di ba, nakaisip pa nga siya na talagang kunin niya yun kasi wala siyang karapatan eh. Pangalawang anak siya eh. Ang panganay si Esau. Kaya lang si Esau, no, by birth talagang yung kanyang birthright, kanyang inalis sa kanyang buhay eh. Kaya talagang nakuha ni Jacob yung blessing. The same blessing na yan, the ultimate blessing. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, merong access doon. Pakitapik mo yung katabi mo, may access ka doon. We have that access to the fullness of the benefits of the blessing of God. The problem is this, bakit marami pa rin ang hindi blessed ang buhay? Bakit? Because of lack of knowledge. God said in Hosea 4:6, "My people are perished because of lack of knowledge." Kulang sa kaalaman, hindi nila naintindihan. At yung word na blessed dito sa Galatians 3 verse 9, that those who are of faith in Christ, they are blessed with believing Abraham. Kumaga kasama sila sa pagpapala ng Diyos kay Abraham, no? Together with Abraham, as long as they will live a consecrated life of faith in Christ. So those who are of faith are blessed. Silang mga nasa pananampalataya ay pinagpala sa pamagitan kasama ni Abraham na sumasampalataya. Amen? And in Galatians chapter 3, verse 13 to 14, para makita natin yung fullness ng blessing natin, no? Na ito yung talagang kinonfirm ito ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. The reason why Jesus died on the cross, talagang kinonfirm niya pa, niratify niya pa itong pagpapalang ito.
Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13 in the Amplified Bible, it says, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. Si Kristo tinubos tayo, bigyan tayo ng kalayaan na naging sumpa sa atin. Kaya ako, whenever I celebrate communion, nire-recognize ko na yung sumpa ko ay na kay Kristo sa kanyang katawan at yung pagpapala ni Kristo nasa akin. And I declare that. Kasi everyday, nagko-communion ako. Everyday, kumbaga, nire-recognize ko yung ginawa ni Kristo. Everyday, inaala-ala ko, I remember Jesus, what He has done. I remember my faith in Jesus. That's why Jesus said, do this in remembrance of me, in remembrance of Him. So Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. Naging sumpa siya sa atin, gaya na nasusulat, curses everyone who hangs on a tree or crucified on a cross. Verse 14, in order that in Christ Jesus, upang sa pamamagitan ni Jesu Kristo, take note of that word, the blessing of Abraham. The blessing of Abraham is the blessing of God. It is the declaration of God's blessing to Abraham. And the same blessing na yan, because of our faith in Christ, it says in Galatians 3:9, those who are of faith, they are blessed with believing Abraham. So, yung ginawa ni Kristo, lalo niyang pinagtibay, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham, which is the blessing of God, might also come to the Gentiles. Tayo yung Gentiles. No, tayo yung Gentiles, ibig sabihin hindi tayo Hudyo. Pag sinabing hindi Hudyo, Gentiles yung kahit anong nasyon, Gentiles. So that we would all, take note of that, all receive the realization. Take note of the word realization in the Amplified Bible. Na ma-realize mo yung pangako ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? It is through faith. Kaya laki ng factor ng pananampalataya. Because you believe, because Abraham believed, no? God gave him that righteousness. God granted him to have an access to His blessing, and Abraham lived a blessed man throughout history. Pinagpala siya ng pagpapala ng Diyos. More than anything else, we need the blessing of God for us to live in all His blessings, favor, prosperity, abundance of grace, abundance of His mercy, abundance of His forgiveness, abundance of His goodness. It is through faith. Now the question today is this: ano ang kailangan gawin upang maka-access tayo doon sa pagpapala ng Diyos? What does it take to have access in the blessing of God? Ano yung paraan para talagang ma-access mo? Amen? Kasi ang iba matagal na naglilingkod, pero tingnan mo ang buhay, walang breakthrough, walang take off. Na parang ano ba nangyayari? May kapangyarihan ba ang salita ng Diyos? O mas makapangyarihan ka kaysa sa salita ng Diyos? May mga tao, mas makapangyarihan sa kanilang buhay yung problema kaysa sa Diyos. May mga taong konting problema lang nawawala sa Diyos. Konting atake lang ng dyablo sa kanilang buhay, mas pinagpapahalagahan nila yung atake ng dyablo kaysa doon sa pagpapala ng Diyos sa kabutihan ng Panginoon. Are you with me? It's all about God. Huwag mong tingnan yung maliit na problema. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Mas malaki ang Diyos kaysa sa pagsubok mo. Hindi natin minemenos, hindi natin binabali. Wala ang problema, ang pagsubok, ang kahirapan sa buhay. Nandyan yan. But if you will stay in that situation, you will die a natural death. But that is not the will of God for you. I explain ko sa inyo Luke 16:19-31 about Lazarus. May makikita kayong other side of Revelation for that. But today, the question is, anong kailangan natin? No, what does it take to have access? Ano yung paraan natin?
para talagang ma-access mo, makuha mo yung fullness ng benepisyo ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Una po, by faith, live in obedience to God's direction in your life. Live by faith. It's by faith. Kaya meron tinatawag na sa Hebrews chapter 11, by faith, by faith, by faith. It's all about faith. Pananampalataya. Dahil sa pananampalataya. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, mamuhay ka na sumusunod sa direksyon ng Panginoon sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Because those who are of faith, they are blessed. Blessed. They have that consecratory blessing that leads them to prosperity, joyful, happy life, favored life. Sino gusto ng masayang buhay? Diba? Ang sarap ng masaya ang buhay. Amen? May problema pero mas masaya ka kaysa sa problema. Amen? Mas masarap yung maaliwala sa mukha mo. Amen? Na mukha kang ubas kaysa sa mga mukhang pasas. Na mas masaya ang buhay, masaya ang pakiramdam. No? Diba? Bakit? Because of the blessing of God. So by faith, live in obedience to God's direction in your life. Live in obedience. By faith, live in obedience to the direction of the Lord in your life. The word Lord, it is the name of God nang ibig sabihin, covenant-keeping name of God yan. Pag sinabing Lord, covenant name of God yan. So in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, it says, now the Lord, titingnan natin si Abraham, kasi yung pagpapala na kay Abraham, nagkaroon siya ng access sa pagpapala. Nag-benefit siya sa pagpapala ng Diyos. At sabi ng Biblia, silang mga nasa pananampalataya ay pinagpala din katulad ni Abraham. So tingnan natin yung history. The Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Nung sinabi ng Diyos sa kay Abraham, umalis ka sa iyong bansa, umalis ka sa iyong pamilya, hindi sinabi ng Panginoon, layuan mo ang pamilya mo. At sinasabi ng Panginoon, lumayo ka, umalis ka sa makasalanang pamumuhay. Kasi yung kanyang ninuno, sumasampa sa Diyos-Diyosan. Yung kanyang pamilya, immoral ang pamumuhay. Masama ang pamumuhay. No, we're not against the family. We love the family. Pero kapag masama yung pamumuhay, masama yung ginagawa, didistansya ka ng kaunti kasi madadamay ka sa kasalanan, mahahawa ka. Amen? Kaya ang mga anak ng Diyos naninindigan, nagsashine sa katotohanan at namumuhay ng totoo, namumuhay sa kalinisan, namumuhay na sumusunod sa pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, umalis ka sa kanila. Ibig sabihin ni Lord, umalis ka sa kasalanan. Umalis ka sa makasalanang pamumuhay at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko siya, to the land that I will show you. Take note of the words of the Lord said, I will show you. God is giving him, or God was giving him that direction sa kanyang buhay upang si Abraham ay magkaroon ng pananampalataya that by faith, he will live in obedience to the direction of the Lord in his life. Same with us, ganun din tayo. And God said, and the Lord said, verse 2, I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. Wow! I will. God said, I will. No, take note of God said. No, 5 times na binanggit niya yung I will na yan. Sa verse na yan, 1, 2, 3. I will. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And verse 3, God said, the Lord said, I will bless those who bless you. Pagpapalain ng Diyos kayo na nagpapala sa akin. Pagpapalain ako ng Diyos na pinagpapala ko kayo. Ganun yun. Sabi ng Lord sa kanya, lahat ng magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Bakit? Kasi si Lord nagbigay sa kanya ng salita, ng covenant sa kanya. And I will curse him who curses you. Kaya ang sino mang susumpa sa iyo, susumpain ng Panginoon. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. And the Bible says in verse 4, Abraham departed
As the Lord had spoken to him, as the Lord gave him that direction, Abraham lived by faith in obedience to the direction of the Lord. And the Bible says, Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Sino rito ang edad 75 na? Taas ang kamay. Mukhang 75, taas ang kamay. Wala pa naman, wag naman. Pinakami edad sa atin siguro mga 60, no? Actually, matanda ng 75. Para pwede sabihin pang bata pa sa panahon na yun. Pero kahit pa paano, may edad na to eh. No, 75 years old, sumunod siya sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, sumunod siya sa direksyon ng Panginoon sa kanyang buhay. At makikita nyo, pag ginasa nyo yung kasaysayan ng buhay ni Abraham, ni Sarah, sa kabila ng kanilang edad, mukha silang fresh, mukha silang bata because of their faith in God. Ang magpapabata sa iyo, ang magpapasariwa sa iyo, ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? I love it! Praise the Lord. Amen. So Abraham departed when he was 75 years old. At alam natin nangyari doon, may mga pagkakataon na punta, nagkaroon ng famine. No? Hindi dahil si Lord nagsabi sa iyo ng pagpapala, everything is smooth. No? Dadaan ka sa mga konting trials, sa pagsubok sa buhay. May mga testing ng buhay. Para talagang ma-purify ka as gold ang iyong pananampalataya sa Diyos. So, may konting pagsisinungaling si Abraham, di ba? Na pumunta sa Egypt, mapapagkamala ng na asawa niya si Sarah. Sabi niya, kapatid ko yan. Kasi kahit ang edad ni Sarah na nasa 70s na or mukha pa rin bata, mukhang sariwa. But God intervened. And the Bible says in Genesis chapter 13, verse 1, then Abraham went out from Egypt. Nung umalis sa Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him to the south. The Bible says in verse 2, Abraham was very rich, exceedingly rich in livestock, in silver, and in gold. Naging mayaman siya. Why? Because of God's consecratory blessing. Because God declared His blessing upon his life, and because Abraham lived by faith in obedience to the direction of the Lord. Kasi kapag ikaw ay susunod sa mamumuhay ka sa pananampalataya, sa pagsunod sa direksyon ng Diyos sa iyong buhay, God will bless you. You will receive the blessing of God. And ito yung result ng pagpapala ng Diyos sa Kanya. This is, kumbaga, kung ano man nangyayari sa buhay mo, material na bagay, mga properties sa buhay, resulta lang yan. No? Resulta lang yan. But of course, sa mundo may pagpapala rin, may kayamanan, may ginto, mayroong perlas, may kung ano-ano. Pero, manswe yan. No? Mauubos siya, mawawala yun. No? Darating yun sa judgment, pero yung pagpapala na galing sa Diyos, ibang klase yan. Ibang klase yung blessing ng Diyos. Kaya ibang klase yung naging buhay ni Abraham. He was very rich. You see, when you are divinely directed by God, you will not be frustrated. Di ka mapuprostrate kahit na nung pagsubok. Of course, may pagsubok, pero you will not be frustrated. So if you want the blessing of God, find out. Alamin mo kung ano yung nais ng Diyos sa iyong buhay. And be at peace with God. Huwag kang makipag-argue sa Diyos. Huwag kang makipag-debate sa Diyos. Huwag mong questionin ang Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Magpasakop ka sa Diyos. Sumunod ka, mamuhay ka sa pananampalataya na may pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Tingnan nyo si Job. Sa Job chapter 22, verse 21, sabi niya, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. So when you live by faith in obedience to God, submit yourself to God, and be at peace with Him, in this way, prosperity will come to you. And verse 22, accept instruction. Mga kapatid, tanggapin nyo yung instruction mula sa kanyang bibig. Kaya nga, we have this. Paulit-ulit kong binabasa. Paulit-ulit kong hinihingi yung instruction, yung direction ng Panginoon sa aking buhay at sa iglesyang ito, sa ating lahat. Hindi ako nagsasawa dito. Bawat
pagbasa, bawat pag-unawa, may kapahayagan ng Panginoon. So accept instruction from His mouth and lay up His words in your heart. Amen? Yung word na prosperity dun sa verse 21, it also means good things, happiness, welfare, benefits of the blessing, and favor in our life. Yun eh. Na kapag ikaw ay namuhay sa pananampalataya, na sumusunod sa Panginoon, then it will happen to you. In Psalm 68 verse 6, in the Amplified Bible, it says, God makes a home for the lonely. Ang Diyos nagbibigay ng tahanan sa mga malungkot. He leads the prisoners into prosperity. Yung mga nakakulong sa kahirapan, yung mga nakakulong sa buhay na para kawalan ng pag-asa, dinadala niya sa kasaganaan. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Only the stubborn and the rebellious dwell in a parched land. Silang matitigas na ulo lamang, mga rebelde sa Diyos, sila yung mga nananahan sa lugar na tuyo, sa lugar na walang pag-asa. You see, by faith, let us obey the divine direction of the Lord in our life for us to have access. Sabi natin, access to His blessings. Amen? That is the first. By faith, live in obedience to the direction of God. Abraham, ginawa niya yan eh. And since we are children of Abraham, by faith, let us live by faith in obedience to God's direction. Pangalawa, by faith, live in uprightness before the Lord or before the Almighty God. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mamuhay ka ng matuwid. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay ka ng matuwid. Sa pamamagitan ng pananampalataya yan. No? Kapag hindi ka namuhay sa pananampalataya, hindi mo ipinamuhay sa pananampalataya, hindi mo kakayanin. It's all by faith. Obedience to God, it's all by faith. Bakit hindi mo kasi nakikita ang Diyos? Nung si Noah gumawa ng arko, it's by faith. When Abraham obeyed the Lord, it's by faith. Kaya if you will read the book of Hebrews, it's all about by faith, by faith, by faith. Ang buhay pagpapala ay buhay pananampalataya. The just shall live by faith. Amen? At ang Diyos ay nagpapala sa mga taong namumuhay na matuwid. Can we give God the praise? You see, uprightness refers to the quality or state of being morally and ethically upright. That is uprightness. Yung pagiging matuwid, ito ay isang quality, isang kwalidad ng pamumuhay or estado ng pamumuhay na ikaw ay namumuhay morally, ethically upright before God. Yes, of course, the devil will find a hole. Hahanap siya ng butas sa buhay mo, aakusahan ka, no? Kahit anong bagay gagawin niya sa iyo to destroy your personality. Ginawa niya na yun. Wala namang bago kay Satan eh. If you will read the Bible, lahat ng ginawa niyang accusation, magmula sa Genesis hanggang Revelation yan. In fact, the Bible says in the book of Revelation, he is the accuser of the brethren. Laging mag-a-accuse ang diablo sa isang tao. Lalo pat yung tao naglilingkod sa Panginoon at sumasampalataya sa Diyos. So by faith, let us live in uprightness before God, before the Almighty God, before the Lord. And it refers to the quality or state of being morally and ethically upright. It involves adhering to the principles of fairness and integrity. Ito yung nananahan ka o sumusunod ka, no? Nananahan ka doon sa prinsipyo ng pagiging pantay. Fair ka. Hindi ka unfair. You are fair always in your judgment. Kaya nga ako'y nagpapasalamat doon sa mga sumama sa ating prayer and fasting. Yung prayer natin is about, we're asking God to revive us. Revive me, Lord, according to your word. Revive me, Lord, according to your way. Sa paraan mo, Panginoon, i-revive mo kami. Revive us, Lord, according to your loving kindness. Revive us, O Lord, according to your justice, sa iyong katuwiran. Revive us, O Lord, according to your judgments, that we will be fair in our judgments. Maging parehas tayo lagi. Hindi tayo bias. No?
kundi maging fair, and we should live in integrity. Amen? Pag sinabing integrity, yung namumuhay ka ng buo ka. Namumuhay ka ng ayon sa pamantayan ng Panginoon. In Genesis chapter 17, balikan natin si Abraham. When Abraham was 99 years old, think about this. Una 75, no? After 24 years, God appeared to him, and he's now, in this verse, 99. Tama ba yung calculation ko? 75 plus 24, 99 na siya. 24 years after God appeared to him, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. You know, the reason why God appeared to him, kasi si Lord hindi siya nagkukonsinti ng pagsisinungaling sa buhay ng isang tao. Hindi nagkukonsinti si Lord sa kasalanan ng isang tao. Pag tinawag ka ni Lord, obligado kang mamuhay ng matuwid. Obligado kang mamuhay ng tapat sa Kanya. And the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. In verse 2 it says, I will make my covenant between me and you. Kaya kapag ang isang tao mayroong covenant kay Lord, yung taong may covenant kay Lord, mamumuhay na matuwid. Kasi pag hindi namuhay na matuwid yung tao na may covenant sa Diyos, tawag doon, violation of the terms of the covenant. Kapag binviolate ng isang tao yung terms ng covenant, he will suffer the consequences. Kaya sabi nga Psalms 50 verse 15 to 16, walang karapatan ang isang taong gumagawa ng kasalanan na angkinin niya yung covenant. Nabanggitin niyang salita ng covenant. No. Pag namumuhay ang isang tao sa kasalanan, wala siyang karapatan sa covenant. Kasi ang stipulation, ang terms ng covenant, pamumuhay ng matuwid. Amen? Sapagkat ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, nais niya, tayo rin, ikaw at ako, ay maging matuwid at banal sa Kanyang harapan. Can we give Him the praise? Now the word blameless in verse 1, in Hebrew is tawim, na ang ibig sabihin, being morally upright and having integrity. The word blameless ay pamumuhay ng isang morally upright, morally matuwid ka. At mayroong integridad. Kaya nga sabi ng Psalm chapter 1 verse 1 to 3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Pinagpala yung taong namumuhay sa pananampalataya sa Diyos at hindi nakikiayon sa masama. Hindi gumagawa ng masama. Hindi nagsasalita ng masama. Hindi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Blessed yung tao niya. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Lagi natin sinasabi, let us meditate, let us read the Word, the Bible, day and night. Kaya may mga kinakausap ako, kailan ka huling nagbasa ng Biblia? Kailan ka huling nagnilay ng Biblia, ng salita ng Panginoon? Bakit? Kasi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen? And then verse 3 says, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Its leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. Hindi siya malalanta, hindi siya mawawalan ng pag-asa, hindi siya mawawalan ng bunga, kundi lagi siya magbubunga, laging sasariwa, at anumang gawin niya ay sasagana. Sino may gusto nun? Tandaan natin, ang buhay na masama, a crooked life leads to a destruction of life. Ang pamumuhay sa masama ay pagkawasak ng buhay. Ang pamumuhay sa pananampalataya, ng pamumuhay na matuwid ay pagdadala sa atin sa isang blessed life. Amen?
Psalm 84 verse 11, it says, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Praise the Lord for that. That is the word of God. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Kumbaga, walang mabuting bagay ang ipipigilan ng Diyos na hindi pumunta doon sa lumalakad ng matuwid o namumuhay ng matuwid. Now, the word good in that verse is tov in Hebrew na ang ibig sabihin, benefit, welfare, prosperity, happiness, and favor. The results of the blessings of God. No good thing, no benefits, no welfare, no prosperity, nor happiness and favor will be withheld o pipigilan sa Kanya. So yung taong matuwid, hinahabol ng pagpapala, sinasamahan ng pagpapala, at hindi iniiwanan ng pagpapala. Amen? Another thing, that's the reason why we need to live by faith in uprightness before God. That is the second one na nais ng Panginoon sa atin. Nakita yan kay Abraham at nakita yan sa mga taong namumuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. They experience the blessing of God, the fullness of the benefits of the blessing of God. Psalm 112 verse 1. It says, Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandment, who delights greatly in His word. In other words, His descendants, verse 2, will be mighty on earth. The generation of the upright will be what? Blessed. Ang generasyon ng mga matuwid, pagpapalain. They have the blessing of God. They experience the benefits of the blessing of God. They experience prosperity, welfare, well-being because of the blessing of God. So mapalad, pinagpala yung taong may takot sa Panginoon. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. And verse 3, it says, ano yung nakalagay sa verse 3? Wealth and riches. Nasa bahay ng kapitbahay. Tama ba yan? Na kaninong bahay? Nasa bahay ng taong matuwid. Amen? Nasa bahay ng mga taong namumuhay ng matuwid. Wealth and riches will be in His house, and, take note of that, His righteousness, His uprightness endures forever. Can we give God the praise? Amen. Praise the Lord. Kaya pa natin? We need the blessing of God. The blessing of God can be accessed. We can experience, we can enjoy the blessing of God by living by faith in obedience to His direction. By living by faith in uprightness. By faith, pangatlo, live to be a blessing to God. If you are blessed, you must live as a blessing to God and to people. Amen? Ang taong pinagpala ng Diyos ay nagiging pagpapala sa Diyos at pagpapala sa kanyang kapwa. Genesis chapter 12 verse 1, sabi diyan, the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Get out from a life of sin to a life of blessing. Get out from a life of emptiness to a life of fullness. Get out from a life of smallness to a life of greatness. Yun ang sinasabi ni Lord. Yun yung pinaparaphrase ni Pastor na maintindihan natin. God said, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. That phrase, you shall be a blessing, in that verse has two meanings. First,
You shall be a good vessel of God's blessing to Himself. When God said, you shall be a blessing, and those who are in faith are blessed with believing Abraham, it has two meanings. First, magiging mabuting vessel ka ng kabutihan ng Diyos. I am a good vessel of the blessing of God for you. Si Abraham naging mabuting vessel ng Diyos para sa kanya. Genesis 14, verse 18. If you will read yung background niyan, si Abraham kinuha yung kanyang pamangkin na si Lot. At si Abraham, kinuha niya yung kanyang pamangkin laban doon sa 5 hari. At si Abraham, nagtagumpay siya. And then, it says in verse 18, then Melchizedek, si Melchizedek, siya ay type of Christ. Typology of Christ. Siya mismo si Christ during that time. He's the King of Salem. King of Salem meaning King of Peace, King of Righteousness. Brought out bread and wine. Nag-celebrate sila doon ng communion, having bread and wine. He was the priest of God Most High. And verse 19 it says, this Melchizedek blessed him. He blessed him. Pinagpala ni Melchizedek si Abraham. He blessed him and said to him, blessed be Abraham of God Most High. Na sinabi niya, si Abraham, pagpalain ng kataas-asang Diyos, ng Diyos Ama, possessor of heaven and earth. And verse 20 says, blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. It is the blessing of the Holy Spirit na nag-deliver sa kanya mula sa kamay ng kanyang mga kaaway. So si Abraham, naging blessing siya sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo, at sa Banal na Espiritu. Kaya makikita natin yung 3 times na binanggit yung word na blessed. Melchizedek, the type of Christ, blessed him, and Abraham was blessed by the blessing of the God Most High, possessor of heaven and earth, and he was blessed by God Most High, the Holy Spirit, who has delivered his enemies into his hand. And the Bible says, and Abraham gave him a tithe of all. Nung pinagpala siya ng Panginoon, automatic si Abraham. Binigay niya yung 10% kay Lord. That is partnership. Ibang klase ang partnership kay Lord. Hindi 50-50. 90 sa atin, 90 sa kanya, 10 lang kay Lord. Si Abraham, binigay niya yan. Our father in faith gave his tithe of all to Melchizedek. He became a blessing to the Lord by giving him the tithes of all that he has. Now, tingnan natin siya sa Hebrews chapter 7. Hebrews 7 verse 7, alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa sa pinagpala. Pinagpala ng Diyos si Abraham. And verse 8, kung tungkol sa mga paring mula sa lahi ni Levi na tumatanggap ng ikapo, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatutunayan ng kasulatan na si Melchizedek na tumanggap ng ikapo mula kay Abraham ay nananatiling buhay. So yung blessed, yung lesser, blessed by the greater one, he became a blessing to God. At yung binigyan niya ng 10% na nanatili magpakailan paman. Naging pagpapala siya. Kaya alam niyo, yung mga anak ng Diyos na namumuhay sa pananampalataya. Ako, whenever I give my tithes, my 10%, I did it by faith. Pananampalataya yun. Kasi kung maliit lang, kukuha mo ng 10%, by faith yon. Lalo nang magiging by faith kapag malaki, pagka milyones na, hundred of thousands na. But
We give that to God in order for you to experience the blessing of God. Pagpapala sa Diyos. Kapag pinagpala ka ng Diyos, magiging pagpapala ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng 10% sa Kanya. Kaya yung pagbibigay natin ng tithes, 10%, pagluluwalhati sa Diyos yun, nagiging pagpapala ka sa Kanya, nagiging blessing ka sa Kanya, at nagiging blessing ka sa ibang tao. Pangalawa, that word, you shall be a blessing. It means not just a good vessel, but you shall be a gift of God's blessing to other people. Pag pinagpala ka ng Panginoon, nagiging pagpapala ka sa Diyos, nagiging pagpapala ka sa ibang tao. Kasi pagka blessed ka, nagiging generous ka. Nagiging mapagbigay ka. Sabi ng Psalm 41, verse 1, blessed is he who considers the poor. Pinagpala siya na inaala-ala niya yung may hirap. And the Bible says, the Lord will deliver him in time of trouble. Kapag inaala-ala mo yung may hirap, dahil pinagpala ka ng Panginoon, you have the blessing of God. Then the Lord will deliver you from your trouble. Ang dami kong mga trouble sa buhay. Hindi, alam mo, ang buhay pananampalataya, hindi yan bed of roses eh. Dadaan ka sa matitinding pagsubok upang yung pananampalataya mo ay maging lantay na ginto. Dadaan niya sa apoy ng pagsubok. So, magiging pagpapala ka sa Diyos, magiging pagpapala ka sa iba. So, blessed is he who considers the poor, and the Lord will deliver him in time of trouble. And verse 2, the Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. Hindi ka ibibigay ng Diyos sa kalooban o kagustuhan ng iyong kaaway. I experienced that. Because of the blessing of God in my life, He preserved me, He delivered me in time of trouble, He preserved me, He kept me alive. He blessed me, He did not deliver me to the will of my enemies. May taong umaaway sa akin, may taong nagtatangka ng buhay ko. 7 beses ako pinuntahan sa bahay para ako patayin. Pero hindi ako binigay ng Diyos sa kanya. In fact, during the time, merong angel, no? Hindi ko nakita angel, pero merong angel na nag-alis sa akin sa aming bahay upang hindi ko maharap yung taong gustong gumawa ng kasamaan sa akin. You see, if you are blessed, if you became a blessing to God, and if you consider other people, you help other people, you consider the poor. That is the goodness, the benefits of the blessing of God. Another is Proverbs 19 verse 17 in the Amplified Bible. He who is gracious and lends a hand to the poor, lends to the Lord. Alam mo, kapag ikaw ay mapagbigay, na nagbibigay ka, tumutulong ka sa mahirap, no? Nagpapautang ka sa mahirap, nagbibigay ka ng kamay sa mahirap, nagbibigay ka ng pautang sa Panginoon. And the Lord will repay you for His good deed. The Lord will repay you. The Lord will reward you. Kasi kapag tumutulong ka sa iyong kapwa, ayon sa iyong mga kaya, lalo sa mga hindi na makaganti ng tulong sa iyo, ang Diyos ang tutulong sa iyo, ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Amen? That is the benefits of the blessing of God in your life. Can we give God the praise? Amen. That is the word of God. No, God wants us to be consecrated to a life of faith. By faith, live in obedience to God's direction in your life. By faith, live in uprightness before the Almighty God. Mamuhay tayo na matawid sa harap ng makapangyarihang Diyos. By faith, live to be a blessing to God and to people. Genesis 12 verse 3, God said, I will bless those who bless you. Pagpapalain ko, sabi ng Panginoon, ang magpapala sa iyo. Susumpain ko
sabi ng Panginoon, ang magsusumpa sa'yo. Kaya ako pagka may taong nagsalita ng masama sa akin, umatake sa aking personalidad, tumatahimik na lang ako. Bakit? Because the Lord said, vengeance is mine, says the Lord. Ang Diyos ang maggaganti sa iyo. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Tumahimik ka lang. Give God the glory. Amen? And in you, all the families of the earth shall be blessed. Again, in Galatians 3 verse 9, those who are of faith are blessed with believing Abraham. Silang mga nasa pananampalataya, sila ay pinagpala katulad ni Abraham. Sabi ko sa inyo kanina, titingnan natin saglit yung isang magandang kwento doon sa Luke 16, verse 19 to 31. Si Lazarus, if you will read that, Lazarus lived in that awful place, isang masamang pangyayari sa kanyang buhay, punong-puno ng sugat, nandun siya sa pintuan ng mayamang lalaki. Itong kwentong ito extreme ito. Extreme itong kwento na ito. Yung mayamang lalaki, mayaman siya. Napakayaman niya. Pero malayo siya sa Diyos. Kaya nung namatay siya, naroon siya sa impyerno, sa paghihirap. Si Lazarus naman, ang pangalan niya Lazarus. Alam niyo, ang pangalan ninyo, tandaan niyo, merong ibig sabihin. Ako, ang pangalan ko, George. Sa ibang pangalan, Jorge. Other name for that is Jorgen. Kaya yung aking apo, si Caleb, Jorgen yun . Nang ibig sabihin ng Jorgen, George, or Jorge ay farmer. Farmer ang ibig sabihin ng pangalan na yan. Kaya pangalan ko, farmer ako, lagi ako nagtatanim ng mabubuting bagay. Nung naintindihan ko yung pangalan ko, farmer ako, nagtatanim ako lagi ng mabuting bagay. Kahit na yung mga tinaniman ko, hindi tumubo, hindi lumago, okay lang yon. At least nagtanim ako. My reward is from God. Lahat ng bagay na tinutulong ko, tinatanim ko sa tao, hindi ko yon iniisip, nagagantihan ako ng tao. Ang iniisip ko, yung ganti ng Panginoon. Kasi si Lord nagsabi, anumang bagay na ginagawa mo sa taong ito, ginagawa mo sa akin. Now, balikan natin si Lazarus. His name means, God is my helper. But he did not live in that kind of life, having the help of God. Si Lazarus ay sumampalataya lamang sa Panginoon. Maaring siya ay nabuhay sa pananampalataya sa Diyos. Maaring nabuhay siya sa pananampalataya na matuwid. Pero yung pangatlong point natin, hindi siya nabuhay sa pananampalataya na naging pagpapala sa iba. Maraming tao ganyan. Maraming Christian ganyan. But the Bible says, na-save siya, dinala siya kay Abraham. Isinama siya kay Abraham. Di ba nakasulat sa Bible? Si Lazarus, dinala ng angel doon sa piling ni Abraham. The most blessed man on earth who received the blessing of God. Maaring, during the time, kausap ni Abraham, si Lazarus, maaring sinabi sa kanya, bakit hindi ka namuhay na naging pagpapala sa iba? Bakit namuhay ka? Bagamat ligtas siya, nasa paraiso siya, pero hindi niya na-experience, hindi niya na-enjoy na naging pagpapala siya sa iba. Bakit? Naghihintay na lamang siya ng mumo na nahuhulog doon sa table ng kanyang kapitbahay. You see, as Christian, as believers, the Bible says in Galatians 3, verse 9, we are blessed. Those who are of faith, they are blessed with believing Abraham. Claim it, receive it. Ikaw na sumasampalataya sa Diyos, ikaw ay pinagpala katulad ni Abraham na sumampalataya din. Pero kapag hindi ito nagkaroon ng execution, ng application sa buhay, katulad ka rin lang ng ibang Kristiyano, ng ibang mananampalataya na umaasa na lang sa kanyang kapwa.
Kaya dito sa church na to, tinuturo ko, umaasa ka sa Diyos. Hindi ka aasa sa kapwa mo na manghihingi ka. Hindi tayo umaasa sa mga Amerikano na bibigyan nila tayo. Hindi. Kasi pagka umasa ka sa tao, tandaan ninyo, yung taong umaasa sa kanyang kapwa, nagiging master niya yung inaasahan niya. Na para ka bang susunod-sunod na lamang doon sa taong nag-aabot sa iyo ng tulong. Kaya maraming tao, sunod-sunod sila doon sa taong may pera. I never do that in my life. Si Lazarus, bagamat ligtas siya, nasa paraiso ng Diyos, namuhay siya ng mahirap sa ibabaw ng lupa. But he has the promise of God, the same promise for those who believe in God. Those who are of faith, they are blessed with believing Abraham. The sad thing, napunta siya sa kabilang buhay, na kinukwentuhan na lang siya marahil ni Abraham, na marahil sinabi sa kanya, sana ganito, naranasan mo to. Marami sa atin, kapag hindi nyo naintindihan itong sinasabi ko, pagdating nyo sa paraiso, pagdating nyo sa langit, sa paraiso ng Diyos, ipapakita sa iyo yung mga bagay na hindi mo naranasan sa lupa. Supposedly, dapat na-enjoy mo, naranasan mo sa lupa. Mga pagpapala ng Diyos. Mga benepisyo ng pagpapala ng Diyos. The benefits of the blessing of God. The Bible says in Psalm 68 verse 19, He daily loads us with benefits. Every day. Kaya sa church na to, walang magsusolicit sa iba. Huwag kayong manghihingi sa ibang tao kapag meron kang mission na gagawin. Ako hindi ako nanghihingi, hindi tayo manghihingi. Hingi tayo sa Diyos. Nung inupahan natin ang building na ito, humingi ako sa Diyos. And for the rest of my life, patuloy ako humingi sa Diyos na bigyan tayo ng lupa. Bigyan tayo ng sarili nating sanctuary. At kung hindi ko man makita yon, maaaring sabihin ng iba, hindi ito nakita ni pastor, nagkakamali kayo, nakita ko na yan. Yung Disneyland, nung ito ay binigyan ng pagpaparangal, sabi nung isang tao, sayang, hindi nakita ni Mr. Disney ang kagandahan ng Disneyland. Sabi sa kanya nung asawa ni Mr. Disney, nagkakamali po kayo. Bago nyo makita yung kagandahan ng lugar na ito, nakita na ito ng aking asawa. Isang araw, makikita nyo isang napakagandang lugar. Pero bago nyo makita, nauna na ako, nakita ko na yan. It's all the blessing of God. Can we give Him the praise? Thank you, Lord. Huwag tayong maging katulad ni Lazarus na namuhay ng mahirap. Sumampalataya sa Diyos pero namuhay ng mahirap. Ligtas, oo. Pero hindi niya na-enjoy yung magandang buhay sa ibabaw ng lupa. It's his decision. Nawa atong salitang ito. This is the whole blessing, the whole theme for this month of March. It's about the blessing of God. Matindi itong mga pag-uusapan natin. This is our theme for our 20th year anniversary.